Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyuna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. So ngayon insyaAllah, kukunin natin ang al-hadithu al-khamis wal-ishrun. Kukunin natin yung hadith 25 mula sa hadith ng 40 hadith ni Imam An-Nawawi rahimahullah, na nilikom niya mula sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. Basahin ko muna ang Arabic inshallah at ipapaliwanag natin to isa-isa inshallah subhanahu wa ta'ala. So, basahin ko an Abi Dharr radiyallahu anhu aidan anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qala awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaquna bih inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyi an munkarin sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna shahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr? Qala ara'aytum law wada'aha fi haramin akana alaihi fiha wizrun fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Rawahu Muslim. Inshallah ipapaliwanag natin ito isa-isa. So bigyan ko lang muna ng kahulugan ang hadith sa pinakamalapit na kahulugan. Inulat ni Abu Dharr, ni Abu Dharr. Si Abu Dharr ay isa sa mga nakasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya rin ay siya ang nagulat ng hadith na ito. Siya ang nag-narrate ng hadith na ito. Sabi niya, anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. May mga grupo na mga tao mula sa mga kasamahan din ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anna unasan. Mayroong grupo ng mga tao nakasama rin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi nila sa Propeta Muhammad sa yung grupo na ito, sinabi nila sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, o Propeta ng Allah, nadhahaba ahlud duthuri bil ujur. Sabi niya, parang nauuna na po. Sabi niya, nauuna na ang mga mayayaman sa kanilang rewards, sa kanilang gantimpala. Nauuna na sila. Ibig sabihin, yung mga mayayaman ay hindi namin mahabol ang kanilang rewards. Hindi namin mahabol ang kanilang rewards. Dahil mayaman na sila, tapos ano pa ang ginagawa nila? Yusalluna kama nusalli. Nagsasala rin sila. Katulad ng kami rin ay nagsasala. Ibig sabihin, parehas kami nagsasala. Nag-aayuno sila. Ganun, katulad ng nag-aayuno rin kami. Tapos wayatasaddaquna bifuduli amwalihim. Ang hindi lang nila kaya sa mga mayayaman ay nakakapagbigay sila ng zakah, katulad ng topic natin kanina, o kaya nakapagbibigay sila ng sadaqah mula sa kanilang sobrang kayamanan. Okay? Ibig sabihin yung mga tao na ito, nakasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi sila mayayaman. Kaya nagtanong sila sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pumunta sila, ibig sabihin, ya Rasulullah, hindi namin mahabol kasi ang mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naghahabulan po sila at nagpapaligsahan sila sa paggawa ng maraming kabutihan. Para magkaroon sila ng maraming rewards sa Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad dito, sabi niya, nauuna na sila. Hindi namin sila mahabol sa kanilang rewards. Dahil nagsasala kami, nagsasala rin sila. Nag-aayuno kami, nag-aayuno rin sila. Pero mayroon kami hindi magawa na nagagawa nila. Katulad itong pagbibigay ng zakah. Mayroon silang reward. Kami wala na kaming pang-zakah at pang-sadaqah.
Kasi wala naman kaming kayamanan. So, mayroon silang reward sa zakat at mayroon silang reward sa kanilang sadaka. Okay? Na wala kami, na hindi namin. So, sa pagdating sa zakat at sadaka, ay hindi namin sila kaya. Okay? Pagdating sa pag-aayuno at pagsasala, yun, parehas kami. Pero, lumamang sila sa amin sa reward dahil sa dahil sa kanilang kayamanan. So ito ang gusto nilang paano nila ito solusyonan kasi gusto rin nila ng mayroon din silang reward eh. Pero dahil sa hindi sila mayaman, so kaya sumangguni sila sa Propeta Muhammad sa Islam kung anong gagawin nila para mahabol nila ang gantimpala kung mayroon din silang reward sa sadaka na mayroon na nagagawa ng mga mayayaman. So kasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awalaysa kad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bihi? Hindi ba gumawa ang Allah Subhanahu wa Ta'ala na pwede niyong pangsadaka? Kasi ang sadaka, mga kapatid, hindi lang siya sa kayamanan. Hindi lang siya sa kayamanan. Ang sadaka, ano ibig sabihin ng sadaka? Ang sadaka iba sa zakah. Ang zakah, katulad ng topic natin kanina, ang zakah ito po ay mayroong specific na kayamanan, mayroon siyang specific na panahon, mayroon siyang specific na mga tao na mabibigay ng zakah. Yun po ang nakuha natin kanina. Ang sadaka hindi. Ang sadaka ay lahat ng pwede mong maibigay na charity. Kahit pa hindi siya maliit lang na bagay. Halimbawa, nagbigay ako ng 1 dirham sa isang taong uhaw, pambili niya ng tubig. 1 dirham lang ang tubig. For example lang, kasi nakapagbigay ako ng sadaka. Lahat ng uri ng charity. Dito sinabi ni Propeta Muhammad SAW, hindi ba't gumawa ang Allah Subhanahu wa Ta'ala para sa inyo na mga bagay na pwede nyong pangsadaka? Okay? Ano itong mga bagay nito? Iniisa-isa ni Propeta Muhammad SAW. Hindi niya nilahat, pero binigay niya ang uri ng sadaka na dito pwede nating lamangan ang kahit mayayaman. Ang kahit mayayaman, pwede nating lamangan sila. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna bi kulli tasbihatin sadaqah. Sabi niya, katotohanan sa bawat tasbih, sadaqah. Mayroon kang reward. Ano itong tasbih? Yung pagsabi mo ng subhanallah. Subhanallah. Mayaman ka o mahirap ka, pwede mong habulin. Halimbawa, may mayayaman, nagtatasbih rin sila. Pero, maaring kunti ang kanilang tasbih kaysa sayo kasi busy sila sa kanilang kayamanan. So dito mahabol mo sila. Subhanallah, 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 subhanallah. Paramihin mo yun. Subhanallah, subhanallah. Kasi wala kang pera eh. So doon mahahabol mo sila. Okay? Okay, mapantayan mo sila. Okay, baka lumamang ka pa sa kanila dito sa sadaka na ito. Okay? So, alhamdulillah, Islam ay gumagawa siya ng paraan upang mag-uunahan tayo sa paggawa ng kabutihan. Okay, wala tayong pera, paramihin natin ang ating subhanallah. Okay, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna bi kulli tasbihatin sadaqah. Sa bawat tasbih ay sadaqah. Ang pagsabi mo ng subhanallah, ikaw ay nagbigay sa sarili mo ng sadaqah. Okay, nagka-reward ka ng sadaqah. Bawat subhanallah, mayroong reward. Subhanallah, mayroong reward. Subhanallah. Paramihin mo yan hanggat sa ito na magiging nasa bibig mo palagi. Ibig sabihin, malalamangan mo na kahit sino pang mayaman sa buong mundo. Maliban na lamang kapag mayroong mayaman na talagang ginagawa rin nila ito. So, hindi naman tayo magkakaparehas ng pagbibigay ng sadaka. So, maaaring mahabol natin sila, maaaring sumubra tayo sa kanila sa pagtasbih na ito, maaaring kunti tayo, so nasa sa atin na yun. At least binigyan tayo ng solusyon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng Islam para mahabol natin ang reward din na mayroon sila. Okay. Wa kulli takbiratin sadaqah. Wa kulli takbiratin sadaqah. At sa bawat takbir ay mayroong ka ring sadaqah. Ano yung takbir? Pagsabi mo ng Allahu Akbar. Allahu Akbar, sadaqah. Allahu Akbar, sadaqah. Allahu Akbar, sadaqah. Allahu Akbar, sadaqah. Okay na, mayroon ka ng subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dagdagan mo pa ng Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mayroon kang sadaqah. Okay? Kasi sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
wa kulli takbiratin sadaqah. Dito rin, pwede mo rin silang mahabol. Okay? Pwede ka sumubra ang takbir mo kaysa kanila. Okay? Wa kulli tahmidatin sadaqah. At sa bawat tahmid mo ay sadaqah. Ano yung tahmid? Pag sabi mo ng alhamdulillah, 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 alhamdulillah. So pag sabi mo na ito, ibig sabihin sa mga adkar, sa mga dikir ay meron kang sadaqah. Okay? Pag pinarami mo ito, talagang hindi ka nila mahabol kahit pamayaman sila. Di ba? So okay, kung mayaman sila at ginagawa rin nila ito, pero hindi tayo magkakapantay dito mga kapatid. Halimbawa, baka mas marami pa ang sadaka nyo kaysa sa akin. Kasi bakit? Sabi pagdating nyo, subhanallah kayo, Allahu Akbar, nag-alhamdulillah kayo palagi. Sa yung ibang tao hindi or ako hindi. Hindi natin alam. Hindi natin alam. Ang Allah ang nakakaalam dito. Pero binigyan tayo ng paraan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit wala tayong kayamanan, makapagbigay tayo ng gantimpala na sadaka sa ating sarili. Okay? Sa ating sarili. Okay. Tapos sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kulli tahlilatin sadaqah. At sa bawat tahlil ay sadaqah. Ano yung sabi ng tahlil? Yung pagsabi mo ng la ilaha illallah. 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 Pag pinarami mo yan, subhanallah. Ilang sadaqah na ang mayroon ka? Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Okay, yun ang sasabihin mo. Itong apat na ito talagang subhanallah. Hindi mo na alam kung gaano karami ang reward mo sa sadaka mo. Hindi nakapagsadaka ka. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. So itong mga ito ay sadaka. Allahu akbar. So mayroong paraan na maaaring maunahan natin sila kung wala tayong kayamanan. At tandaan natin, baka marami pa ang ating ganito kaysa kaysa kanila. Kaysa mayaman, dahil mayaman, busy yan sa kanilang trabaho. Tayo mahihirap, wala tayong, minsan marami tayong panahon, wala tayong ginagawa. So doon tayo nakakapag subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Maaari. Okay. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah. Isa rin ito. Paraan din ito ng sadaqah. Ang pag-uutos mo ng kabutihan ay sadaqah. Ano ibig sabihin ng pag-uutos ng kabutihan? Mayroong tao gumawa ng kasalanan. Sabi mo, tao dyan, mayroong tao hindi nagsala. Sabihin mo magsala tayo. At sumunod siya, mayroong sadaqah. Okay? Mayroong tao na naninigarilyo. Ito naman ay nahyun wa nahyi anil munkar. Ang pigilan mo siya, huwag kang manigarilyo at sinunod niya, mayroong sadaqah. So ang pag-uutos ng kabutihan at pagbabawal ng kasamaan ay isang uri din ng sadaqah. Sa pag-uutos mo ng kabutihan, mayroong kang sadaqah. Sa pagbabawal mo ng kabutihan, anong kasalanan, mayroong kang sadaqah. Okay? Nakuha natin? So ito po yung Islam. Halimbawa, nakita ka, mayroon siyang tumulong kayo, tulungan natin siya. Gumawa siya maglinis tayo ng ganito, ng markas, magbigay tayo ng kunting halaga at charity sa mga naghihirap. At sinunod nila at ginawa niyo ito po ay sadaqah. Kahit anong uri. Okay? Wa amrun bil ma'ruf sadaqah. Ang pagbabawal ng kasamaan ay isa ring uri ng sadaqah. Ay nakatulong ka sa tao sa paggawa niya ng kabutihan at nakatulong ka sa isang tao sa pag-iwas niya sa kasalanan. Okay, ito ay uri ng sadaqah. At mayroon pang mas sabi ito ni Propeta Muhammad sallallahu wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Okay, ang bud'i ahadikum sadaqah, yung paano ba natin i-translate to? Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Yung mahirap siya i-translate kasi medyo rated siya. So sabihin na natin, dahil wala namang bastos sa Islam, hindi tayo basta kaalaman, hindi ito maituturing nating pagbabastos.
At ang paglalagay mo, yung budi ahadikum, sabihin natin yung pagtatalik ng mag-asawa ay isang uri din ng sadaka. Ay isang uri din ng sadaka. Yung pagtatalik ng mag-asawa ay isang uri din ng sadaka. At ito ay tinanong ng mga sahaba. Baka magtanong kayo. Magtanong kayo. Ito ay tinanong na nila ng kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ayati ahaduna shahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr? May iba ring ano dito, may iba ring tawag diyan, translation at kahulugan dito. Makuha rin natin. Sabi ng iba rin, yung halimbawa, subuan mo yung asawa mo. Halimbawa, kukuha ka ng pagkain at isubo mo sa kanya. Ay isa rin itong uri ng sadaka. Okay? Isa rin uri ng sadaka. At yung pagtatalik, sabi natin kanina, kasi tinanong ng mga sahaba, mayroong isang tao ay mayroon siyang desire sa kanyang asawa. Gusto niya magtalik. For example lang. Sabi na, mayroon ba itong gantimpala? Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano sa palagay mo kapag nilagay niya ito sa haram? Mayroon ba siyang kasalanan? Ara'aytum law wada'aha fi haramin akana alayhi fiha wizrun? Paano kapag halimbawa nakipagtalik siya sa haram? Mayroon ba siyang kasalanan? Yes, mayroon siyang kasalanan. Ganon din na kapag nilagay niya ito sa halal, mayroon siyang gantimpala. Okay? So, ganun po halimbawa. So, kung mayroon siyang kasalanan, malaking kasalanan, kapag ito ay ginawa niya sa haram, malaking kasalanan, subhanallah, nawa ilayo tayo dito, napakalaking kasalanan. Ngayon, kung gaano kalaki ang kasalanan na ito, kapag nilagay ito sa haram, ang ganun din po kadakila ang reward niya kapag ginawa niya ito sa halal. So, ibig sabihin sa mag-asawa. Kapag sila ay mag-asawa. Inshallah, papaliwanag natin ito later on, inshallah. Dito lang muna tayo, inshallah. So, pagpapalalim nito, inshallah, ay kukunin natin, inshallah, next. Pero mayroon pa naman tayong oras. Kukunin lang natin ang ilan sa mga syarh. Inshallah, makuha rin natin ang paliwanag ni Sheikh dito. Okay? Ang syarh, paliwanag ng hadith. Paliwanag natin dito, inshallah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Sheikh dito, qawluhu anna unasan. Ano yung sabihin ng anna unasan? Mayroong unas, mga tao. Sabi niya, haula'i humul fuqara, qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itong unas na ito, sila yung mga mahihirap na nagtanong sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, marami silang mahihirap, nag-ipon-ipon sila at pumunta sila sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sila yung nagtanong. So sino itong mga unas na ito, mga tao na ito? Sila yung grupo ng mga mahihirap. Saan sila pumunta? Sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi nila, dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Sabi niya ay al-amwalul kathira bil ujur, ay thawab. So nauuna na yung mga taong marami silang kayamanan sa kanilang gantimpala. Sa kanilang gantimpala. Pero sabihin natin mga kapatid, walay sa kasduhum bidhalika al-hasad. Sa pagtatanong nila nito sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi po sa intensyon nila ay mainggit sila. Wala po yun sa mga sahaba. Yung inggit na ito ay malayo po ang mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dito sa mga sa ano na ito, sa maruming pusong ito. Hindi sila pumunta sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil naiinggit sila sa mga mayayaman. No. Walal i'tirad ala qadarillah. At hindi rin sila pumunta dahil sa ayaw nila sa itinakda ng Allah sa kanila. Hindi, ginawa silang mahirap dahil ang pagiging mahirap natin isa'y qadar din ito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? Hindi 'yun ang kanilang intensyon. Hindi 'yun ang kanilang intensyon. Ano ang intensyon nila? Lakin kasduhum la'allahum yajiduna a'malan yastati'unaha yakumuna biha tuqabil ma yaf'aluhu ahlud duthur. Okay? Sabi niya, ang kanilang intensyon sa pagpunta sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi po ang kainggitan yung mga tao na yun, yung mayayaman. At hindi rin dahil sa
ayaw nila sa itinakda ng Allah sa kanila na ginawa silang mahirap, hindi yun ang kanilang gustong dahilan ng pagpunta sa Propeta Muhammad SAW. Kung hindi ang kanilang intensyon ay gusto nilang magtanong sa Propeta Muhammad SAW, baka makakuha sila o mayroon silang malaman sa Propeta Muhammad SAW na gawain na maaari nilang gawin upang matumbasan ang ginawa ng mga tao mayayaman. Kasi wala silang pangsadaka. Ang mayaman mayroong pangsadaka. So paano ako magkaka-reward ng sadaka? So gusto ko ng gawain na gagawin ko na matutumbasan ko yung kanilang reward. Yun po ang kanilang intensyon. Hindi po yung kainggitan sila. Okay? Hindi yun ang kainggitan sila. Sabi nila, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum, wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. So sila po ay nagsasala, sabi ng mga mahirap na ito na pumunta sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila po ay nagsasala katulad ng kami ay nagsasala. Sila rin ay nag-aayuno katulad ng kami ay nag-aayuno. Pero sila ay nakakapagsadaka sa sobrang nilang kayamanan na ito ay hindi namin magawa. Okay? Sabi niya, yani la natasaddaq li'annahu laysa indana shay. Hindi namin kayang magsadaka dahil wala rin naman kaming kayamanan. Sila may kayamanan. Okay. Fa kayfa yumkin an nasbiqahum aw nakuna mithlahum? Parang ganito ang gusto nilang sabihin sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil nagsasala sila katulad ng kami nagsasala, nag-aayuno sila katulad ng kami nag-aayuno, at sila ay nagsasadaka pero wala kaming pansadaka. Ngayon, sabi nila, ang gusto nilang sabihin, paano namin sila mahabol? Paano namin sila mahabol para matulad kami nila na mayroon din kaming reward sa sadaka? Yun po ang gusto ng mga sahaba. Yung mga kasamahan ni Propeta Muhammad SAW, yun ang gusto nilang masagot. Gusto nilang makuha sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So hindi po ang intensyon nila ay para sa kainggitan ng mga mayayaman at pagkamunghi nila sa kadar, sa tadhana ng Allah. Hindi po ganun. Okay? So ngayon, sinagot ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Sinagot ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaquna bihi? Sabi niya, hindi ba't gumawa ang Allah subhanahu wa ta'ala ng mga bagay na gagawin nyo para ito ay magiging sadaka nyo? So, sabi ng mga sahaba, bala, thumma bayyana. Sabi niya, oo, at ito ay nilinaw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nilinaw ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabi niya itong mga uri ng sadaka na ito. Inna bikulli tasbihatin sadaka. Sa pagsabi mo ng subhanallah may sadaka. Wa bikulli takbiratin sadaka. Sa pagsabi mo ng Allahu Akbar sadaka. Wa bikulli tahmidatin sadaka. Sa pagsabi mo ng alhamdulillah sadaka. Wa bikulli tahlilatin sadaka. Sa pagsabi mo ng la ilaha illallah ay sadaka. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah. Ang pag-utos mo ng kabutihan ay sadaqah. Okay? Ya ida amarta ma ra'aitahu muqassiran fi shay'in min at-ta'ati fa hiya sadaqah. Sabi niya, may mga tao kapag nakita mo na sila ay pabaya sa obligasyon nila sa Allah at inutusan mo sila, ay ito ay uri ng sadaqah. Wa nahyun 'anil munkarin sadaqah. Ang pagbabawal mo ng kasamaan ay isang uri din ng sadaqah. Halimbawa, nakakita ka ng isang tao gumagawa ng kasalanan at ito ay pinagbabawalan mo, ito ay uri ng sadaka. Okay, sabi siya dito, hadhihi al-ashya' allati dhakaraha an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala inna sadaqatun yastati'una haula'il fuqara. So tunay na itong mga sadaka na ito na binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay sadaka na kaya ng kahit sino. Kahit ano pa ang estado mo sa buhay, mayaman ka, mahirap ka, ito po ay magagawa mo. Ito po ay magagawa mo.
So, kung wala tayong kayamanan, pagsadaka, parang ako lang yata dito, walang kayamanan. Okay? Hindi. Okay. Kung wala tayong kayamanan, pagsadaka, ay anong gagawin natin? Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Yun ang gagawin natin. Tapos, mag-utos tayo ng kabutihan, magbabawal tayo ng kasamaan. Okay? Sabi niya dito, فَأَنْتُمْ إِمْلَأُ الزَّمَنَ مِنَ التَّسْبِيهِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَكُلُّهَا صَدَقَاتٍ. So, kaya ang gagawin natin, lalong-lalo sa atin, wala tayong mga kayamanan, pang sadaka, ang gagawin natin ay punuin natin ang panahon. Bawat araw, bawat segundo, bawat minuto, punuin natin ito ng subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, pag-utos ng kabutihan, pagbabawal ng kasamaan. So yun po ang gagawin natin mga kapatid. Wal-agniya o yumkin an la yatasaddaquna kulla yawm. Tandaan natin, baaring lalamang tayo sa kanila. Okay? Dahil ang kayamanan, ang mayayaman pala, ang mayayaman, maaring hindi nila kaya magsadaka bawat araw. Okay? Ang mayayaman, kaya ba nilang araw-araw sila magsadaka? Hindi. Magsadaka sila once a month, for example. Okay, once a week, kaya nila yun. Pero araw-araw, siguro kung marami talaga siyang kayamanan, pwede. Pero kahit gaano pa siya kadami ang kayamanan, hindi siguro araw-araw ang kanyang pagbibigay ng sadaka. Pero ang subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, pwedeng araw-arawin natin, pwedeng minuto, pwedeng segundo, mayroon ng tayong sadaka. Allahu Akbar. Wa idha tasaddaqu la yastaw'ibuna al-yawm bisadaqah. Wa antum qadiruna ala hada. Okay, kung magbigay man sila ng sadaka bawat araw, hindi po nila kayang magbigay sa isang araw, buong araw ng sadaka. Halimbawa, tao dyan, minuto-minuto sila nagbibigay ng zakah sa isang araw. Kaya nila yun? Hindi. Pero tayo, na mga mahihirap, okay, kaya po natin araw-arawin, segundo-segundo, minuto-minuto, oras-oras ang pagsasabi natin ng subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, ang pag-utos ng kabutihan, pagbabawal ng kasamaan. So makapagsadaka na tayo. Dahil ang sadaka, babalik ang reward nito sa atin. Babalik ang reward nito sa atin. Okay? So yun po mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Tapos, walamma qarrara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam hada, iqtana'u radiyallahu anhum walakin lamma qala. Okay. Nung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang lahat ng uri ng sadakang ito, sila po ay parang napanatag. Okay? Napanatag po sila. Sabi na, oo nga, no? Makapagbigay sila, makapagbigay tayo, makapagsadaka tayo sa ating sarili. Okay? Sa araw-araw, minuto-minuto, segundo-segundo, na hindi ito kayang gawin ng mga mayayaman. So baka, inshallah, lalamang na tayo sa kanila at mahabol na natin ang kanilang reward. Okay. Ngayon, nung sinabi ito ni Propeta sallallahu talagang napanatag sila. Pero nung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu yung isa pang uri ng sadaka, sabi niya, wa fi bud'i ahadikum sadaka. At ang sabi natin kanina, rated rated siya na salita. Sabi niya, ang ibig sabihin ng wa fi bud'i ahadikum sadaka, ang tinutukoy dito ay ang pagtatalik ng mag-asawa. Halimbawa, mayroong isang asawang lalaki, gusto niya makipagtalik sa kanyang asawa. Okay? Mayroon siyang desire. Gusto niya makipagtalik sa kanyang asawa. Okay? Mayroon ba isa rin itong uri ng sadaka. Okay? Isa itong uri ng sadaka. Allahu Akbar. Dapat malaman niyo ito. Okay? So anong ibig sabihin ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa fi bud'i ahadikum sadaqah? Ay anna ar-rajul, ang isang lalaki, idha ata ahlahu falahu bidhalika sadaqah. So ang isang lalaki, kapag siya ay nakipagtalik sa kanyang asawa, okay, mayroon po siyang sadaka rin. Allahu Akbar. Napakarami ng sadaka. Okay? Napakarami ng sadaka.
Okay. So, ito ba ay espesyal lamang sa mga kalalakihan? Siyempre, meron din ang kababaihan sadaka dito. Okay? Okay. Dahil kapag siya ay tumanggi, meron siyang kasalanan. Okay. Tapos nung sinabi ito ni Propeta Muhammad, tinanong ng mga sahaba ng kasamahan na ito, kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu radhiyallahu anhu, sinabi niya, "Ya Rasulullah, o Propeta ng Allah, ayati ahaduna shahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr?" Sabi niya, "O Propeta ng Allah, kapag dumating, kapag nakipagtalik o kapag nilabas ko ang aking desire, ang aking pagnanasa sa aking asawa, okay? Mayroon ba itong ajr, reward? At ito ay sadaka, reward. Ito ay patanong nila. Patanong ito at hindi ito parang na ano sila, parang na-amaze. Mashallah, sabi niya, mayroon din pala itong sadaka. Allahu Akbar. Okay? So, walakin yuriduna an ya'rifu wajha dhalik. So, gusto nilang malaman kung paano nangyari ito. Paano mayroong sadaka sa pagtatalik. Okay? Paano may sadaka doon sa pagtatalik. Sabi natin mga kapatid, ito ay hindi bastos na kung hindi ito ay talagang kasama ito sa ating pananampalataya. Okay. Okay? Tapos wa kayfa yati al-insan ahlahu shahwatahu wa yuqal innaka ma'jur, ay anna al-insan kad yastab'id hada walakin lam yasambayyan lahum wajha dhalik. Okay. Nung sila ay nagulat dito, okay, na mayroon pala itong sadaka rin, kaya tinanong nila ito, paano ito nangyari? So kaya ito ay pinaliwanag din ni Propeta Muhammad SAW kung paano nangyari na ang pagtatalik ng mag-asawa, ng isang lalaki sa kanyang asawa, ay meron ding sadaka. Okay. Ito ay nilinaw ni Propeta Muhammad SAW. Sabi niya, "Ara'aytum law wada'aha fi haramin akana alayhi wisr." Tinanong din sila ni Propeta Muhammad SAW. Sabi niya, ano sa palagay niyo kapag siya ay nakipagtalik sa pamamaraan ng haram, mayroon ba siyang kasalanan? Yes, napakalaki ang kasalanan niya. Okay? Napakalaki ang kasalanan niya. Wal jawab, na'am yakunu alayhi wizr walau wada'aha fi haram. Ang sagot dito ay yes, malaki ang kanyang kasalanan. Kaya ito ay nilinaw ni Propeta Muhammad SAW. Sabi niya, "Fakadhalika idha wada'aha fil halal kana lahu ajr." Sabi niya, ganun din kung gaano kalaki ang kasalanan kapag ito ay ginawa niya sa haram, ganun din po kalaki ang kanyang gantimpala kapag ito ay ginawa niya sa halal. Allahu Akbar. Sino ang halal? Ang asawa mo. Okay? Ang asawa mo. Fastaghni anil haram fakana ma'juran bihada. So, wag kang pumunta sa haram, punta ka sa halal at ikaw ay magkakaroon ng rewards. وهذا ما يسمى عند العلماء بقياس العكس، أي إذا كان ثبت هذا ثبت ضده في ضده. So, ito ang tinawag ng mga ulama, mayroon silang tawag dito, qiyasul aks. Sabihin, kung ito ay haram, ang gawain ito ay haram, yung kabaliktaran nito ay halal, yung reward. Mayroon kang kasalanan sa ginawa mo nito. Kapag ginawa mo naman ang kabaliktaran nito ay mayroon ka ng reward. Ito ay qiyasul aks. Okay? Qiyasul aks. So, yun po ang paliwanag sa hadith na nakuha natin sa ngayon. So, inshallah, ang fawaid, inshallah, yung tawag dito, yung lesson, inshallah, lesson na makukuha natin sa aral na ito o sa hadith na ito, inshallah, kukunin natin next week. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Bukas meron tayong klase. Balik tayo ulit sa klase natin. Asma'ul Husna at saka ang tafsir. So inshallah, ganun pa rin ang timing natin, 8 to 10. So hanggang dito na lang muna. Dito tayo huminto saan? Sa lesson ng hadith. Tandaan niyo. Lesson ng hadith nito. Mashallah, maganda yung topic natin ngayon. Sadaka. So umpisan niyo na magsadaka. Subhanallah, walhamdulillah. Maliban sa mga mayaman, magsadaka kayo ng pera niyo. Tapos sabayan niyo ng subhanallah, walhamdulillah. Wala ilaha illallah, wallahu akbar. Pag-utos ng kabutihan, pagbabawal ng kasamaan. At yung may asawa, pwede nilang gawin yung last na nakuha natin. So, inshallah, barakallahu fikum.
Jazakumullahu khairan. So, sino may tanong? Hanggang dito na lang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.